inuna natin ang kanyang gawain sa kabila ng masungit na panahon. Andito tayo, hindi natin inalintana yung bagyo dahil mahal natin ang Panginoon. So right now, pray muna tayo. Let's pray. Father, bless mo ang bawat isa sa umagang ito dahil inuna ka namin, O God. I pray that the blessings of God be upon us today, spiritual blessings, physical blessings, and even material and financial blessings. We also pray for our other brothers and sisters na muli makasama rin namin sila mamaya sa gawain. Pagpalain mo, Diyos, ang iyong salita sa puso ng bawat isa. Pagpalain mo ang aming gawain sa buong maghapon at ikaw lamang ang maitaas, mapapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin si Lord. Amen? Ayan. Praise be to God. Hallelujah. Kahapon ay matagumpay ang gawain ng Women's Ministry, kaya palakpakan natin muli ang Panginoon sa tagumpay ng Women's Ministry Celebration ng ika-6 na anibersaryo. At tunay nga na pinagpala tayo, ang blessing na ating na-receive ay mga kaluluwa na tumanggap sa Panginoon. So ating pinapasalamatan ng Diyos sa mga tumugon sa paanyaya na pagtanggap kay Jesus bilang Lord and Savior. So our responsibility now is to pray for those souls. Pray natin sila na patuloy na hipuin ng Panginoon at bigyan ng uhaw sa salita ng Diyos. At kung wala pa silang church, ay dalhin sila ng Panginoon dito. Para sa discipleship, para ating silang may disciple, maturuan ang salita ng Diyos at lumago sila sa pananampalataya sa Panginoon at journey sila sa Christian life nila. Amen. Amen. So praise the Lord. So sa umagang ito ay atin na pong ihanda ating mga puso para sa ating mensahe. Yan, ating message ay pinamagatan po nating Overcoming Your Handicap. Overcoming Your Handicap. Basahin natin, sabay-sabay. Ayan, Overcoming Your Handicap. Meron kaya may handicap sa atin? Tignan natin mamaya. Ayan. Sa 2 Corinthians 12:9, ito po yung ating Bible text. Basahin nga natin sabay-sabay. My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Ayan. Sabi po yan ni Paul sa mga taga-Korinto, 2 Corinthians 12:9, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Sabi po niya dito, naranasan niya na ang biyaya ng Panginoon ay sapat. Ang grace ng Panginoon ay sapat at ito ang nagbibigay sa kanya ng kalakasan sa panahon ng kahinaan. Meron ba sa inyong nakakaranas ng panghihina? Amen? No? Minsan, pag napagod tayo, nanghihina tayo. Pag nagutom tayo, nanghihina tayo. Amen? Pag stress out tayo, nanghihina tayo. Amen? Bakit dito lang ang nag-amen? How about here? Amen ba? Oh, amen. Praise God. So, tingnan natin ang isang patotoo ng isang kabataang babae, young girl, no? Noong 1960 ay dinescribe, no, in 1960, siya ay dinescribed as the fastest woman alive. Ang pinakamabilis daw na kabataang babae na nabubuhay. Noong 1960 yan, ha? May buhay na ba rito noong 1960? Wala pa. Ayan. 1960 po yan, no? So at the age, okay, of 20 years old siya niyan. Ang pangalan niya ay si Williamette Rudolph. Sabi niya nga, Williamette Rudolph. Ayan, si Williamette Rudolph. Ayan, the fastest woman alive.
in 1960. Sabi po, siya raw ay nakakolekta o nanalo siya ng 3 gold medals sa Olympic. No? 3 gold medals sa Olympic nung time na yon. At naging idol siya ng marami. She became the idol of thousands everywhere. Wow. Talaga namang nakakabilib yun. Noong 1960, na ikaw ay maging winner ng Olympic. Di ko lang alam kung ito ay, dahil past test, malamang ito yung pabilisan ng takbo. No? Unahan. Ayan, unahan. Ng finish line, sa finish line. So, itong si William F. Rudolph, nakakakuha siya ng 3 gold medals. Siya po ay 20 years old lang at that time, 1960. At dahil nga sa record niya sa Olympic, tinawag siyang fastest woman. Now, sa point natin, titingnan natin, malalaman nyo na ito palang si William F. Rudolph ay hindi kagaya natin. Na tayo po ay normal na pinanganak. Amen? Normal ba kayo na pinanganak? Sino po ang may abnormalities? Wala naman. Salamat sa Diyos. Lahat tayo normal. Amen. Pero ito si William F., meron po siyang handicap nung pinanganak siya. Sabi ka nun, but to many, what really was important was not so much of what she did, but what she overcame. No, para sa iba, hindi lamang mahalaga yung kanyang nagawa na siya ay tumakbo at napakabilis niya at siya ay nanalo ng 3 gold medal, kundi ang pinakamahalaga ay yung what she overcame. Sabi niyo, what she overcame. Ayan, no? Ano yung kanyang napagtagumpayan sa kanyang buhay? Ayan. Sabi po, ang palayo niya ay Willie. Sabi niya, Willie. Ayan, si Willie, sabi, nung po siya ay pinanganak, hindi po siya nakakalakad. Hindi siya nakakalakad. Sabi, Willie could not walk without braces. So para siya makalakad, kailangan may brace. Yung pong yung siguro yung tuhod niya, kailangan may bakal. Hindi ho yung brace ang ngipin, ha? Makakala niyo. Isang ngipin na nilalagay. Hindi lang ngipin ang nilalagyan ng brace. Amen. Pati tuhod, paa, kasi hindi makalakad. Naalala ko, itong sa kanyang istorya, ano bang palabas yun ni... Ako, miral na naman yung aking memory cap. Ayan, merong palabas doon na, ano nga ba yun? Sino nakaalala? Ayun, Forrest Gump. Ayan, si Forrest Gump. Sino nakanood ng Forrest Gump? Ayan, naalala nyo, si Forrest Gump, naka-brace din yung paa nung bata siya. Oo, may brace din yung paa niya. Hindi siya o kung lumakad siya, ay pilantod, ika nga. So parang ganun itong si Willie. Mula bata, hanggang 13 years old, naka-brace yung paa niya. Para lang siya makalakad. No, sabing ganyan. So, it was a handicap. Sabi ganon, when she was just a child, nung bata siya, nagkaroon siya ng polio. Ayan, yung sakit na polio. Alam niyo yung polio, lumiliit yung paa, yung buto sa paa. No? Kaya at the age of 13, Willie started running to regain the strength in her legs. And she did not stop until she had become the fastest woman alive. So meron siya handicap, pinanganak siya hindi nakakalakad, nag-brace siya mula 1-year-old hanggang 13 years old. Pagdating ng 13 years old, yun nga,
dahil may polio siya, lumiliit yung kanyang mga hita at binti, nag-ano siya? Simula siyang tumakbo. Tumakbo, ng tumakbo, ng tumakbo. So, hindi pala naging hadlang yung kanyang handicap. Amen? Hindi pala ibig sabihin na hindi siya nakakalakad, forever na siya hindi nakakalakad. Gumawa siya ng way na yung handicap niya ay ma-overcome niya. Yun ay sa pamagitan ng kanyang pagtakbo. Amen? Tumakbo siya ng tumakbo hanggang sa yun na nga, naging fastest woman siya at her time sa katatakbo. So mga kapatid, hindi pala hadlang yung handicap sa buhay ng tao. Amen? Hindi pala dapat maging hadlang ang handicap. Ano po yung mga handicap? Yung mga di lamang physical handicap. Yung anumang bagay na pumipigil sa atin para tayo mag-move on, para tayo mag-grow, para tayo mag-explore, para tayo ay gamitin, lalo na sa ministry ng ating Panginoon. Diba? May mga ibang Kristiyano na normal naman, physical, pero walang paglilingkod ginagawa. Sabi nga ni Pastor Myra kagahapon, dinisign tayo ng Panginoon para mamunga. At bilang Kristiyano, kailangan tayo ay namumunga. Amen. So kung ikaw ay mayroong handicap at doon ka nakatingin, mapipigilan ka ng handicap para maglingkod sa Diyos at para mamunga. No, it's a challenge na kahit may handicap pala, pwede palang ma-overcome ang handicap. Of course, by the help of God. Sa tulong ng Diyos. Amen. Hindi lang sa sarili nating lakas. Kasi yung lakas natin, minsan hindi sapat para mapagtagumpayan ang mga handicap sa buhay. So itong si Willie, ayan, nung siya ay 13, na-overcome niya yung handicap niya by running. Hindi naging hadlang yung pagiging handicap niya o yung polio niya para siya ay magmukmok na lang. Sometimes sa buhay Kristiyano, kahit wala tayong pilay, wala tayong, alam mo yon, sakit physically, pero hindi tayo nakakapaglingkod sa Panginoon. Hindi natin nagagamit na ma-maximize yung buhay ng bigay ng Diyos sa atin. May mga Christian, like for example, si Nick Bojovic, walang kamay, walang paa. And yet, ginagamit ng Panginoon mightily sa pagpapatotoo, sa pag-share ng gospel. Amen? Si Johnny Erickson Tada, kung narinig niyo ng pangalan niya, siya po ay quadriplegic, na kung saan ang kanya pong buong katawan mula leeg pababa ay paralyzed dahil sa isang aksidente. Nung siya'y bata pa, tumalon siya sa swimming pool, tumama yung ulo niya sa ilalim ng swimming pool, na nagkaroon ng tama yung kanyang spinal, at yun ang naging cause ng kanyang pagka-paralytic. Hindi na siya nakagalaw. Walang pakiramdam mula leeg pababa. And yet, hindi hadlang yon para ipatotoo niya si Jesus sa kanyang buhay. Amen? Hindi naging hadlang yun para i-share ang love ni Jesus sa iba. At yun po ay isang challenge sa atin. Bilang tayo ay walang kapansanan, bilang tayo ay buo at normal na ginawa ng Diyos, pwede nating ipatotoo yan sa Panginoon. Ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Ang kagandahang loob ng Diyos sa ating buhay. Ang pagliligtas ng Diyos sa ating buhay. Amen? Di na tayo kailangan ma-handicap pa. Di na tayo kailangan maghintay na maging handicap tayo. Bago tayo
gamitin ng Diyos o magpagamit tayo sa Diyos. Habang malakas tayo, habang may buhay tayo, habang nandito tayo, magpagamit tayo sa Diyos. Amen po ba? Palapakan naman natin si Lord Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Okay, point number 2, physical handicap was not the only hurdle. The psychological barriers of poverty and racial antagonism as well. So bukod sa may kapansanan na siya, meron pa siyang psychological at psychological barriers of poverty and racial antagonism as well na dapat harapin. Pwede ba natin pakita ulit yung picture niya, Nak? Ayan. Ano po ang kulay ni Willie? Black siya. And in the 1960s, meron pong racial discrimination na ang mga itim ay mababa ang tingin dahil sa slavery noong unang panahon. So bukod sa siya ay may kapansanan na, siya po ay black, at ang black ay minority sa Amerika. Noong araw, pag black ka, sasakay ka ng bus, doon ka lang sa likod pwedeng umupo. Hindi ka pwedeng umupo sa harap o tumabi sa isang puti. Bawal. Ang CR, public CR nila ay hiwalay sa puti. No? At usually noong araw, ang mga black people ay usually slaves, mga katulong po sila. So imagine niyo yung time na nabuhay siya, may kapansanan na siya, tapos ganun pa. And then sabing ganun, napakarami pa nilang magkakapatid. Sila ay 22. Sabi niyo, 22. Hindi pa uso nun ang family planning. Ayan. Kaya 22 sila. At sa loob ng 22 na magkakapatid, siya ay pang 20. No? Imagine niyo, Willie was number 20 of the 22 children born to a black couple. 22. Pang 20 siya. Palagay niyo mapapansin ka pa kung pang 20 ka. Bago ka pansinin na magulang mo, unahin yung 19. Di ba? Imagine niyo, 11 siya. Sino po ang konti lang ang kapatid? Minsan, di ba, kahit 3 lang kayo, nagkakaroon pa ng inggitan. Minsan, kahit na 5 lang kayo, nagkakaroon pa ng sibling rivalry na tinatawag, yung pag-inggit sa kapatid. Binilhan yung panganay. Yung pangalawa, wala. Yung pangatlo, wala. Sabi ng nanay, kasi anak, sabi ng tatay, wala tayong budget ngayon. Tiis-tiis lang muna. Diba? Pagka pinagliitan na ng panganay, ipasa sa pangalawa. Ayan. Ay, yung mga pangalawa, pangatlo, mga maraming sama ng loob yan sa mga nakatatanda sa kanila. Sabihin, tira-tira na lang ang sa amin. Kung ano yung pinagliitan, yun ang sa amin. No? How much more kung pang 20 ka, pang 20th child ka. Bago mapunta sa iyo yan, siguro, yung mga nauna sa iyo, may asawa na, may anak na, di ba? So, ganun ang karanasan niya. At dahil doon, sabi diyan, so this admirable woman had to hurdle the psychological barriers of poverty and racial antagonism as well. Yet, what she did brings faith and courage to untold thousands who live with their own handicaps. So sa kabila nun, na-overcome po niya yung hurdle of psychological and racial antagonism. No? Barriers po yan sa poverty. So alam niyo yun, kahirapan. Minsan, di ba, minsan sabihin natin, hindi ko kayang gawin yan kasi mahirap lang ako. Naalala niyo yung mga ganun nating katwiran minsan. Na nahiya ako kasi mahirap lang ako. Wala akong kakayahan kasi mahirap lang ako. Hindi ako sumasali kasi mahirap lang kami. Ayan. Naranasan po niya yan. Hindi siya makapag-participate, hindi siya makapag-compete dahil sa kahirapan. Pero kailangan
mapagtagumpayan niya yan. Kailangan ma-overcome niya yan. And that's what she did by faith. No, by faith and courage. Sa pananampalataya sa Panginoong Yesus. At ano pa? Courage na bigay ng Diyos sa Kanya. Alam nyo, kahit na tayo mahirap, kung tayo nagtitiwala sa Diyos, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen? Walang mahirap. Sabi nga ng kanta natin kanina, walang mahirap sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Kailangan lang natin magtiwala, manampalataya, ilagak natin ang ating buhay sa kamay ng Diyos. Amen po ba? Hallelujah! Trust in the Lord with all our heart. Trust in the Lord at all times. Ano man ang balakid, hadlang na nakikita natin sa buhay ngayon, maging yan may kahirapan, yan man ay problema, o yan man ay kapintasan, pisikal, pagtagumpayan natin yan sa tulong ng Diyos. Amen. Hallelujah, hallelujah. Palapakan natin isa pa ang Panginoon. Hallelujah. O sino makakapagsabi na ito pong babaeng ito, na ang daming hadlang, ang daming handicap sa kanyang buhay ay magiging successful. Only God can use an ordinary person to become famous. Amen? Hallelujah. So hindi lang yon, sabi, third point natin. At times, physical attributes actually work against us. No? May pagkakataon daw yung physical na katangian natin, it works against us. Sabi niyo, against us. Ano ibig sabihin? Pwedeng yung itsura natin, physical, ay pwedeng maging, disadvantage sa atin. Tingnan mo yung katabi mo. Ayan. Ano masasabi mo sa kanya? Maganda ba? Maganda. Ano pa? Speechless? Wala kayong masabi pag nakita niyo siya? Ayan. Delikado yan. Kasi sabi gano'n, physical attributes can actually work against us. No? Sabi, example nito, sabi, one of the most beautiful girls I have ever known committed a suicide at 25. So, sino nagsabi uli na maganda? Wala na nagsasabi na maganda. Kanina, tinatanong ko kayo, puro maganda ang sagot niya. Ayun, binawi nyo na. Sabi sa inyo, delikado yung physical attributes na yan. Ito raw, isang babae na 25 years old na umod ng ganda. Kaya hindi laging positive yung ganda eh, no? Itong magandang itong babae, 25 years old, nag-commit ng suicide. Bakit? Kasi dumaan po siya sa 4 unsuccessful marriages. 4 na pag-aasawa yung dinaanan niya at lahat failure. Sa Amerika kasi uso yung divorce, di ba? Nag-asawa ka, hindi nag-work out, divorce. Asawa ka uli, hindi nag-work out, divorce. Naka-4 na siya na asawa. At puro walang nangyari, walang magandang nangyari sa buhay niya bilang mag-asawa. Siyempre, naka-4 na asawa siya. Ibig sabihin, maganda talaga siya. Amen. Andiyan ba kayo? Kaya sabi, minsan yung ganda, hindi laging positive ang dating. Oo nga, marami nga magagandaan sa'yo, marami nga nanligaw sa'yo, marami ka napangasawa, pero kita mo naman ang buhay niya. Hindi successful. Kaya siya po ay nag-commit ng suicide. Sabi mo sa iyong katabi, huwag masyadong maganda. Sakto lang. At ang mahalaga, makontento sa ating binigay. Kung ano yung binigay ng Diyos sa atin. Amen? Andiyan ba kayo?
Oo, kasi yung pala, delikado rin pala yung sobrang ganda. No? Sobrang ganda. Hindi. Sa atin, di ba? May mga pangyayari, insidente. May mga nababalitaan tayo, magaganda, nare-rape. May magaganda, nakikidnap. Di ba? Hello? Andiyan ba kayo? Kaya nga yung mga tatay, pag sobrang ganda ng anak nila, sobrang protective. Pero hindi naman kailangan maging maganda anak mo para maging protective kang tayo. Kahit sakto lang. Protective pa rin. Amen. Unfair naman yun na yung magaganda lang ang poprotektahan at yung hindi masyado maganda. Pababayaan mo na. Sige na anak, bahala ka na sa buhay mo. Ganon. Itong ate mo, ganda. Ito babantayan ko. Hindi pwedeng ganon. Bawal yon, bawal. Favoritism yon. Wag ganon. So, kailangan pantay-pantay. So, sometimes, sabi, physical attributes actually work against us. No, kaya sabi diyan, nag-suicide. Kasi, yun nga, failure siya sa marriage. Sabi, she confided to a friend, lumapit siya sa kaibigan, that she often wished, sabi niya sa kaibigan niya, she often wished she were not so beautiful, so that people would seek her out for what she was and not for what she looked like. Lumapit daw po yung babaeng to sa kanyang kaibigan at nag-open siya, nag-confide siya. Sabi niya, alam mo, friend, alam mo, BFF, ayan. Pagbabae daw, sabi ni Pastora, Beshi ang tawag. Ayan. Alam mo, sabi niya, sana hindi na lang ako naging maganda. Ayan. Kasi, yung mga nagkakagusto sa akin, nagugustuhan lang ako kasi sa angkin kong kagandahan. At hindi sa kung sino talaga ako. Ayan. Di ba sabi sa Bible, dinescribe naman talaga, merong inner beauty at merong panlabas na beauty. Amen ba? At yung mga magaganda sa labas, maganda sa labas, no? Maganda ang physical na panlabas. Ayan. Salamat kayo sa Diyos. Pasalamat sa Panginoon, di ba? Dahil nung nagpaulan ng Diyos ng kagandahan, ay nasalo nyo. Amen. Nahagip nyo, nasala ninyo. Ayan. Kayo ay nilikha ng Diyos na maganda. Ayan. Pero, sa kabila nun, sabi nga, meron talagang kayo. The inner you. And that's the important one, yung kung sino kayo sa loob. Amen po ba? So yun ang ano nitong babae na to. Nasabi niya, sana hindi ako ganun kaganda para ang mga tumitingin sa akin at may gusto talaga sa akin, hindi panlabas lang ang nagustuhan, kundi kung sino talaga ako. At sometimes, totoo yan, na iba ang image, o iba ang tingin ng tao sa outer image, at iba rin yung totoong kung sino ka. Amen ba? Kasi meron tayong tinatang na projected image. Ngayon, kung talagang maganda ka na physical, konting effort ka na lang yan. Kasi maganda na yung tingin ng tao sa'yo, di ba? Pero kung medyo sakto ka lang, effort ka. Effort ka para mapansin ka, para makita ka, para alam mo yon, makuha mo ang ng tao. Pansin ng tao. But the important thing is, dapat, kung ano ka sa loob, ganun ka rin sa labas. Amen ba? Maging totoo kung sino tayo sa loob at labas. Kasi iba yung pakitang tao. Ang ganda mo nga sa labas, pero pagdating pala sa loob, ibang-iba ka pala, kabaliktaran ka. So yun ang hindi maganda. Sabihin mo sa iyong katabi, magpakatotoo tayo. Amen?
Be yourself. Be true to yourself. No? Huwag tayong mag-project ng ibang image. Alam mo yun, kung tayo ay makulit, pwede ka maging makulit. Kung ikaw ay bully, huwag ka naman bully. Kala niyo, sasabihin ko, mag-bully kayo, no? Hindi. Magbago na kayo. Hindi. Kung ikaw ay bully, medyo ilalagay mo lang sa tama lang. Pag yung binubuli mo, umiiyak na at talagang aping-api na, tumigil ka na. Ibig sabihin, mapang-api ka na talaga. No? Hindi tama. So, yan. Basically, sabi rito, pwedeng maging laban sa atin yung physical attributes natin. So, ingat tayo doon, mga kapatid. Now, in our conclusion, sabi, do you live with a handicap? Sabi niyo, do you live with a handicap? Ayan. Gaya ng pinag-aaralan natin, hindi lamang po physical ang handicap. It can be emotional. It can be mental. No? Ano pa? Spiritual handicap. Sabi ni Paul kahit si Paul daw, even Paul lived with a thorn in the flesh. Yung handicap ni Paul ay thorn in the flesh. Ano po yun? Sa 2 Corinthians 12:7, tingnan natin ang sabi ng salita ng Diyos. 2 Corinthians 12:7, andyan ba sa screen? Okay. Dito ang sabi, so to keep me from becoming conceited because of the surpassing greatness of the revelations. A thorn was given me in the flesh, a messenger of Satan, to harass me and to keep me from becoming conceited. Maging si Paul ay ina-admit po niya, meron siyang handicap. Ano yung handicap niya? Thorn in the flesh. Ano po yun? Paalala raw sa kanya para hindi siya magyabang. Hindi siya magmataas sa harap ng Diyos. Hindi siya maging palalo kapag mataas. Ano ba ang thorn in the flesh ni Paul? Ayon sa mga Bible scholars, ito raw po yung niya sa mata. May diferensya sa mata si Paul. If you remember, nabulag siya, di ba? Nung nakita niya si Jesus doon sa daan ng Damascus. And after that, nagkaroon ng parang siguro palagay na natin na side effect or merong naiwan na something. Thorn in the flesh ang description ni Paul. Pero sabi na iba, yung kanyang mata ay nagluluha, yung kanyang mata ay maaaring may dysfunction, maaaring makati, masakit. No? May mga ganong pagkakataon. At dinescribe niya yon na padala ni Satan para hindi siya magyabang. At every time nararamdaman niya yon na siya ay handicapped, ang sabi niya, Paul said that through his weakness, God's strength is more evidence. At naramdaman niya na kung kailan siya mahina, kung kailan siya handicap, doon niya nakikita ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. At doon niya nasasabi that your grace is sufficient for me. Doon niya kinote ang verse na ito na sinabi niya, my grace is sufficient for thee, for my strength, sabi ng Lord, is made perfect in weakness. Kaya, makikita po natin, yung handicap, sometimes God is using it to humble us down. Para tayo ay huwag magyabang, magmataas sa harap ng Panginoon. Amen po ba? Now, the question is, do you live with handicap? If yes, isurrender natin yan sa Panginoon. If yes, hingin natin sa Lord na baliktarin yung handicap na yan na imbis na maging hadlang sa ating buhay, maging patotoo yan ng grasya ng Diyos. Lakas ng Diyos sa ating buhay. Amen po ba? Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah!
Hallelujah. Thank you, Jesus. Sabi po, we have two choices when we face handicap. Dalawang pagpilian natin pag humarap tayo sa handicap. We can use the handicap as a crutch to fall back on, excusing our failures and shortcomings, or we can take it as a challenge, asking God to help us overcome our weaknesses. So pwede daw natin gamitin ito na excuse. Lord, failure ako kasi meron akong handicap. Hindi po ako functional at effective kasi meron akong handicap. Meron akong kapansanan. Kaya ganito po ako. Excuse po yan, tawag dyan. Or we can use it, sabi, as a challenge. Lord, kahit may handicap ako, maglilingkod ako sa iyo. Hindi magiging hadlang ang handicap ko para ikaw ay aking paglingkuran. It's a challenge. Amen? Asking God to help us overcome our weaknesses. Ano ba yung weaknesses? Weaknesses can be handicap. Kung ano yung laging pumipigil sa atin. Kung ano yung laging nagpapadapa sa atin, sa ating buhay spiritual. Kung ano yung laging nagpapabagal sa atin, sa takbo natin sa Panginoon. That's our weaknesses. Saan tayo natitisod? Saan tayo natutumba? Saan tayo nagkakasala? That's our handicap. We can make it a challenge to overcome our weakness. I believe it's realistic to say we are His as weak as we believe ourselves to be and as strong as our faith. Sabi, we are weak as we believe ourselves to be. So pag pinawaliwaan natin po yung sarili natin, mahina tayo, ay talagang magiging mahina tayo. But we will be strong by the help of our faith in God. Kahit talagang totoong mahina tayo, totoong may handicap tayo, pero kung may faith tayo kay Lord, we will overcome our handicap. Amen po ba? Hallelujah! Palapakan si Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. As a conclusion, let us carefully hear the echo of God's word to fall, that my strength is made perfect in your weakness. Ang kalakasan ng Panginoon ang magbibigay sa atin ng lakas na ating pagtagumpayan ang ating mga kahinaan, ang ating mga kawalang kakayahan, ang ating mga handicap. It is by grace, through faith in Jesus Christ. Amen po ba? Palapakan natin si Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Let's all bow down our hands and let us pray to the Lord. Heavenly Father, we thank you, God, for the example of William F. Rudolph. Nakita namin na hindi pala hadlang, O Diyos, ang mga kapansanan o ang handicap. Physically man ito, Lord, or any other handicap will not be a hinder para kami, Lord, ay lumago sa pananampalataya. Para kami, Lord, ay magtagumpay at maging patotoo mo sa mundong ito. Tinawag mo kami, Lord, to be your witnesses. Tinawag mo kami, Lord, to be your followers. Tinawag mo kami, O God, to speak Jesus to the world. And we thank you, God, dahil buo kami. Wala kaming kapansanan. You can use us, O God, as you want us to be. We just pray na give us the willing heart, the willingness, Lord, availability to be of use to you, O God. I pray, alisin mo lahat ng handicap sa aming buhay. I pray, alisin mo lahat ng humahadlang sa aming buhay. Alisin mo, Diyos, ang anumang gawa ng kaaway, o anuman, O Diyos, na pagpipigil ng kaaway sa pangalan ni Jesus. Alisin mo ito at bigyan mo kami, O Diyos, ng courage, strength, and faith, O Lord, to continue what you have called us to do.
Lord, we believe that He who began a good work in us will complete it until the day of our Lord Jesus Christ. So we dedicate our life to you once more. We commit ourselves to you, Lord. We surrender our weaknesses, including our handicaps. Here we are in your presence, Lord. Use us for your glory. Use us for your praise and honor. This is our prayer, O God, in Jesus' mighty name. Everybody say, Amen and Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Amen.